on with our countdown. Number 7, unidentified men ransacked the Office of Public Works Secretary Hermogenes Ebdane. And that's story number 7. Kabilang daw sa mga tinangay ay ang caliber 45 na baril ni Ebdane, ang kanyang laptop, gamot at ilang mga importanteng dokumento. Hindi rin nakaligtas ang opisina ni DPWH Undersecretary Bashir Rasuman. Rasuman says his laptop was stolen and his drawers were also left open. Ebdane has ordered the department security personnel to look into the incident. Could be inside job, it could be those who want to have access to documents, and it could be anybody. The public's perception of the President and her performance remains unchanged. The latest Pulse Asia survey of the President is at number 6. A near majority or 46% of Filipinos disapprove of the President's performance. Nasa 45% naman ang nasasabing walang tiwala sa kanya. In contrast, about a quarter or 26% is appreciative of the President's work. And 1 in every 4 Pinoy say they still trust the President. Halos ganito rin ang resulta ng presidential ratings na inilabas ng Pulse Asia October last year. Pinakamataas ang distrust ratings ni PGMA sa Metro Manila. Ayon naman patuloy ng palasyo ang survey. Base naman daw kasi ito sa perception at hindi sa actual performance. Mabagal ang usad ng depopulation ng mga baboy na tinamaan ng Ebola. Tumatagal tuloy ang kalbaryo nila na noong 1 linggo pa raw nag-umpisa. Kung bakit, ikukwento sa atin ni Fiona Rosario at number 5. Ang mga baboy na ito, sentensyado na ng death penalty. Hindi man lang pinatikim ng Last Supper. Reklamo ng Philippine Animal Welfare Society kung ang rapist na Cecilia Electrica binibigyan ng last meal. Bakit naman ang mga baboy na hindi naman kasalanang magka-Ebola, pinagkakaitan pa ng purina? Kung merong gustong magmagandang loob na makapag-pili ng iba pang klaseng pagkain, hindi na rin naman ganun ka-importante kung ano yung pagkain na ilalagay, basta ho yung pwedeng makain ng baboy. Para man lamang may laman yung sikmura nila bago sila mapatay. Umaapela ang Philippine Animal Welfare Society sa publiko na kung maaari ay magpadala ng anumang animal feeds na pwedeng ipakain sa mga baboy. Simula kasi nang idineklarang condemned na ang mga ito dahil sa Ebola, wala nang sapat na budget ang farm para sila ay pakainin ng maayos. Ayon sa Animal Welfare Code, kailangan pa rin pakainin, bigyan ng pabahay at tubig ang anumang hayop bago sila tuluyang patayin o katayin. Last week pa ang last full meal ng mga baboy. Ipinatigil ng may-ari ng piggery ang rasyon nang malamang malapit na rin silang masentensyahan. Nanawagan ang Depopulation Task Force na idaan sa kanila ang lahat ng mga donasyon. Baka abutin daw ng 1 pang linggo bago matapos ang depopulation ng Ebola pigs. Nahihirapan halimbawa yung mga nagsasagawa ng pagpatay ng baboy, yung captive bolt ay hindi masyadong gumana. 700 hanggang 1,000 baboy ang kuta ng depopulation sa isang araw. Pero simula kahapon, nasa 442 pa lang ang napapatay na mga baboy. Maliban daw kasi sa mga depektibong captive bolts, problema din daw ang init sa farm. Dahil sa kapal ng protective gear, nahihirapang kumilos ang mga inarkila ng Depopulation Task Force na matansero. Paggabi naman na, wala nang kuryente sa farm at headlights na lang ng sasakyan ang gamit nila. Kailangan nyo maintindihan na hindi pa naisagawa sa ating bansa ang ganitong karaming pagsabay-sabay na pagpatay sa baboy. Inumpisahan naman na ng Provincial Health Office na kumuha ng 30 water samples mula sa bahay-bahay ng Pandi. Baka daw kasi makontamina ang mga deep wells. Pagkatapos patayin, sinusunog at nililibing sa lupa ang mga Ebola pigs. Fiona Rosario, The Evening News. Mga bangko naghihigpit na sa pag-aproba ng mga bank loans dahil sa epekto ng global financial crisis. Price war sa pagitan ng ilang gas stations sa Quezon City lalong tumitindi. Mga mosquito gas stations nakaka-apekto na sa benta ng ilang oil companies. At mga tenors, start logging on to Facebook kasi we'll have Lourdes Vera answer all your questions and comments in SiteLab.